Ang bigat sa loob, babe, sabi niya. Ang bigat sa loob makita ka kasama ng lalaking yon, dagdag niya. Gusto kong suntukin siya pero alam kong magagalit ka. Gusto kong murahin siya pero wala naman akong karapatan dahil siya ang pumuna sa pagkukulang ko sa inyo. Aniya, alam kong magkaibigan kayo. Alam ko rin na iniinis niya ako. Nasasaktan lamang siguro ako dahil nga alam ko totoong lahat ng mga sinasabi niya. Naiinis ako dahil siya yung nandun imbes na ako. Naiinis ako dahil alam kong totoo at hindi ko kayang bago. Insecurities. Akala ko kaming babae lang ang mga meron nun. Yung mga hindi pinagpalang nakakaramdam noon. Naka-Dave na ang lahat. Mayaman. Gwapo. Galing sa prominenteng pamilya. Pero eto siya't sinasabi lahat na insecurities niya kay Vios. Gusto mong sumama sa akin? Saan? Sa school ni Ino. Uuwi na rin siya kaya naman susunduin ko na siya. Di na nabuhay ng loob ang mukha nito sa sinabi ko. Makikita ang saya sa mukha niya. Di ko akalaing sa simpleng salita na yun magbabago ang aura niya. Lalong di ko inaasahan ang yakap na mula sa kanya. Thank you. Mahina ang boses nito. I do really miss my son so much. Walang araw na hindi ko siya naiisip. Matagal ko nagtang gustong mangyari. Gustong gusto ko siyang mayakap at makita. Oh God, what did I do? Umiiyak si Dave. Ganito siya ka-vulnerable pagdating sa anak niya. At eto ko nagpapaka-selfish. Siya, kayo ni Inong iniisip ko araw-araw para lumaban, babe, kahit nakakapagod na. Iniisip ko, makikita ko pa kayo balang araw. Kaya takot ako nung sabihin mong sa korte tayo magkikita. Oras nagpumilit akong makita ang bata. Ayokong umabot pa tayo doon. Mahalaga kayong dalawa sa akin. Kaya mas pinili kong maghintay ulit kahit na nakita na kita. Lash niya, ano bang ginawa mo? Ganito ako katakot at kaingat ang lalaking to. Sige na, tama na yan. Puntahan na lang natin si Ino at baka naghihintay na yun doon. Sabi ko. Nag-breakdown na siya kay Ino pa lang. How much more kapag nalaman niyan tungkol sa isa pa niyang anak. Tara, I'm excited to see him. Halata nga sa mukha niya eh. Halatang halata. Nagpaalam kami kina Arky de los Reyes at Engineer Castro dahil pareho kaming may dalang sasakyan. Napagdesisyonan naming sasakyan na lang ni Dave ang gagamitin namin. Tatawagan ko na lang siguro ang tauhan ko para kunin ang site ng sasakyan ko. Pagdating namin sa school, papauwi pa lang ang mga estudyante. Naghintay na ilang sandali pero wala pa ring Inong lumalabas. Yes po, Yaya. Kawawa po si Mark kasi nabugbog siya ng isa naming kaklase. But Annie, kasalanan ni Mark yon. Inaway niya kasi si Ino. Dinig kong usapan ng dalawang bata na dumaan kasama ng mga yaya nila. Nagulat ako lalo na tarinig ko ang pangalan ng anak ko. Dave, hindi kaya si Ino yon? Kinakabahan kong tanong. Baka anak ko yun. Kinakabahan ako. Baka may masama na nangyari sa anak ko? Ilang minutes pa kami naghintay sa labas. Imposible yata na mangyari yon. Lalo na't alam kong posibleng anak ko ang tinutukoy ng mga bata kanina. Tawagan ko na kaya ang teacher nila o kaya ang principal? Tanong ko. Lumapit ako sa guard. Nagbabaka sakali na po pwedeng pumasok sa loob kahit sandali lang. Sir, kahit sandali lang. Pupuntan ko lang ang anak ko. Ma'am, pasensya na po. Sumusunod lang po ako sa taas na bawal nang magpapasok ng kung sino. Pero kuya, hindi ako kung sino-sino lang. Yung anak ko po. Mama! Agad akong nalingon sa tumawag sa akin. It's my son. Halos takbuhin ko ng distansya sa pagitan namin lalo na makita mga pasa sa labi at ibang parte ng mukha. What happened? Nag-aalala kong tanong. Agad kong sinuring ilan sa mga pasa niya sa mukha. I'm sorry, Mama. Bakit ka nagsasorry ka? Kausapin ko ang teacher mo. Nanggigil talaga ako na makita ang pasa sa mukha ko. Bakit ba ito nangyari sa anak ko? Di ba nila binabantay na maayos yung mga bata? Mama, it's okay. There's no need to bother. Kung may sugat ako sa mukha, ganun din sa nasunto ko, Mama. And I think, mas maraming sugat niya compared sa akin. Nakangawing sabi niya. Diyos ko, anak. Kailan ka pa natutong magbasag ulo? If you'll go there, Mama, wag na po. Walang kasalanan yung teacher namin. I already cleaned my name in front of my teachers. My classmate provoked me kaya nasuntok ko siya but then, kahit siyang nauna, I should say sorry for you, to worrying you, Mama. Kaya I'm so sorry. Thank you, God, for giving me this child. Sobrang swerte ko na naging ina niya ako. Lumapit si Dave sa gilid namin kanina habang nakatingin sa amin. Mukhang ngayon lang siya nakita ni Ino. Tumingin ang bata sa akin. Tila naguguluhan at nagtataka bakit nandito ang papa niya. I'm fine na, Mama. So tara na po. Nagulat ako bakit ganun ang reaksyon.
Ilang taon niya akong kinukulit tungkol sa papa niya at ngayon, nandito na sa harap niya ang amang matagal niya nang hinahanap, iiwan niya pa dito at hindi papansinin? Ino, tawag ko sa anak ko. Yes, mama? Tumingin ako kay Dave at nakitang sakit habang nakatingin sa anak niya na nakatingin sa akin. Hindi niya talaga pinapansin si Dave. Your papa is here, sabi ko sa kanya. No, mama, papa is busy. Nag-text siya sa akin kanina, he is referring to Vios. Di ko alam anong sakit ang nararamdaman niya ngayon na makita at marinig sa anak ang mga salitang yon. Don't be rude, anak. Di ba matagal mo nang hinihintay si papa mo? Gusto ko siyang pilitin pansinin ng ama, pero anumang nararamdaman ng anak ko ngayon, kailangan ko rin respetuhin. Bilang anak, di madali ang pinagdaanan niya. Lumaki siya na wala si Dave, na aksidente, pero walang amang pumoprotekta sa kanya. Lumaki siyang nakikita sa balitang kasal ang ama niya sa ibang babae. Mama? Tumingin ako kay Dave, ngumiti siya sa akin pero pilit. Hindi ko alam anong sasabihin ko sa kanya. I didn't raise you like that, at least say hi to your father. Tumingin siya sa mata ko. Kailangan ko pakita sa kanya na seryoso ko. Alam ko, inoobserbahan niya ang reaksyon ko. Kung galit ako, dapat siyang sumunod. Pero pag makita niyang naggagalit-galitan lang ako, hindi niya ako susundan. Instead, lalambingin lang ako para masunod ang gusto niyang i-contradict ang gusto ko. Walang reaksyon ng mukha nitong lumapit sa ama. Nakatayo lamang siya sa harapan nito. Tila hindi rin alam ko ano ang gagawin. I cannot blame him. He's already 8 years old, turning 9. Nagbibinata na. Can I hug my son? Ramdam ko ang takot at pangamba sa boses ni Dave. Naawa ko sa kanya. Lumapit ang anak ko at niyakap siya ng ama niya. Kitang-kita ko paano yakapin ni Dave ang anak. Lumingon siya sa gawi ko. Nabasa ko sa mga labi niya ang salitang, "Thank you." Pwede bang kumain muna tayo bago kayo umuwi? Ayos lang ba yon? Tanong niya pa sa akin. Nasa sasakyan na niya kami ngayon. Tumingin pa ako sa gawi ng anak ko. Natahimik lang nakatingin sa labas ng bintana. Alam ko namang miss na miss niya na ang ina nito. Nagmamatigas lang. Nagtatampo pa siguro. Mama, maglalaro kami ni Papa mamaya. Ganito katiga si Dave. Suyuin noon. Kaya't alam niya na sigurong mahirap suyuin tong anak niyang sobra na rin kung magtampo kagaya niya. Anak, ngayon lang naman nag-request si Papa mo hindi mo ba siya papagbigyan? Parang ang sarap din kastiguhin tong sarili ko I thought di na makikita ni Dave ang mga anak niya, but what happened now? Ako pa ang magnimis tulang-tulay, magkaayos silang dalawa? Fine, I'll text Papa na lang na reschedule namin yung bonding time namin. Nakagat ko ang labi sa lantarang pagpaparinig ng anak namin sa ama niya. Tungkol sa moment niya kay Vios, matalino si Ino, alam ko kung bakit ito ginagawang lahat. Nagtatampo siya sa ama niya. I'm sorry. Mahinang bulong ko kay Dave. Ngumiti lang siya sa akin at nag-drive papunta sa Jollibee. I remember dito kami unang kumain nung lumabas kami bilang pamilya. Do you still remember this place, son? Diba dito tayo ni mama kumain noon? Kausap niya sa anak niya. No, and I don't like Jollibee. Mas gusto ko sa McDo. Papa and I spend our time there after namin mag-jogging every Sunday morning. Napapikit na lamang ulit ako. It's obvious. Laging binibring up ni Ina si Vios. Bulag na lang di makakapansin sa nasasaktang si Dave. Ganon ba? You like McDo? Malungkot na tanong ng ama sa anak nito. Yes! Masungit na sagot ng anak ko. Dave, drive your car to your condo. Doon tayo kakain? Sabi ko. Di ko na rin nagugustuhan ang sagot ni Ino sa ama niya. To be honest, nahihirapan akong timbangin ang sitwasyon. Ino, fix your attitude, boy. Hindi ka nakakatawa. Pagdating sa kondo ng papa mo, papalitan natin ang bandage sa mukha mo. Tatanungin kita mamaya, ba't ka nakipag-away? No need, mama. Tatawag mamaya si Teacher Mariel sa'yo. Siya magsasabi para hindi bias. Besides, I have evidences to prove that I'm innocent, kaya nakalabas ako at wala sa detention room. Fine. Then be rational, anak. Gustong bumawi ng papa mo sa'yo. Dapat by now alam niya na hindi nadadala sa birong lahat. Tumahimik lang si Dave, nakinig sa amin. Di ko alam anong tumatakbo sa isip niya ngayon. Alam ko rin sinisisi niyang sarili bakit kanyan makitungo si Ino sa kanya. Diyan na muna kayo ha, magluluto lamang ako. Nag-excuse si Zelaya para makapag-usap ng masinsinan na mag-ama. Alam niya na gustong makausap ni Dave ang anak, kaya naman inabala niya ang sarili sa kusina. Pwede ka bang sumama kay Papa? May ipapakita sana ako sa'yo. Di sumagot si Ino.
Tumayo lang siya at alam na ni Dave na pumapayag ito. Dinala niya ang anak sa kwarto. Agad niyang kinuha ang tanging bagay na iniingatan niya. Yung customized cap na ipinagawa nilang mag-ama. Naalala mo to? Lumapit siya kay Ino. Doon, kailangan pa niyang lumuhod para mapantayan to. Ngayon, hindi na. Nagmana si Ino sa height niya. Matangkad. Malapit nang malagpasan si Zelaya. Hindi mahahalata na 8 years old pa ito. Yung cap na pinagawa natin? Sagot ni Ino sa ama habang nakapumulsa at nakaupo. Galit ka ba talaga kay Papa, anak? Hindi mo na ba ako kayang pansinin? Pumiyok ang boses si Dave for the nth time. He is being weak again. Tanging anak niya lang at si Zelaya ang kahinaan at ang lakas niya. Tumingin si Ino sa ama. Nakitang lungkot sa mukha ng ama nito. He hates to see it, kaya agad niyang iniwas ang tingin. I am mad at you, Papa. For the first time after niya makitang anak, bigla, tumulong luha niya na marinig ang salitang Papa galing kay Ino. I know. Is there any way para mapatawad mo si Papa? Malumanay niyang tanong sa anak. I don't know. There are things that I wanna know. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami pinabayaan? Bakit mo sinaktan si Mama? Bakit nagpakasal ka sa iba? Bakit ka nag-reply sa email ko ng ganun? Bakit ngayon ka lang bumalik, Papa? Sa batang gaya ni Ino na kaya niyang pigilan, kahit ano pang galit at tampong pinakita niya sa ama niya. Di niya may kakailang masaya siya na nakita niya ang papa niya ulit. It is his greatest dream na makasama to ulit. No, son. Kayo ng mama mo ang pamilya ko at mahal na mahal ko kayo. After Ino heard those words, bigla nawala ang tampo at galit niya sa ama. And Dave knows that his son is longing for his presence. Alam niya at kitang-kita niya sa bata. Can you give Papa another chance para makabawi sa'yo, sa inyo? Umaas ang tanong ni Dave sa anak. Dahan-dahang tumango si Ino after 3 years of being tough. Bumalik ang pakiramdam na nakasama niyang ama. Yes, Papa, I'm sorry. Natawa si Dave at niyakap ang anak. Thank you, son. Papa really misses you so much. Pinunasan niya ang luha sa mga mata habang nakayakap sa anak. Finally, masakit pa? Nag-aalalang tanong ni Dave sa anak habang nililinisan ng pasa nito sa mukha. No, Papa, hindi naman sakit. Natatawang sagot ni Ino dahil kanina pa siya tinatanong ng ama kung masakit ba o hindi. Just tell me, son, kung masakit and we'll go to the hospital. Napakamot sa ulo ang bata dahil na-realize niya ngayon lang na mas grabe palang mag-alala ang papa niya kaysa sa mama niya. Papa, you live here alone? Tanong ng anak habang nililibot ang paningin sa kondo na tinuluyan nila noon. Yes, why? Humiga si Ino sa kama ng ama. Tapos na silang dalawa mag-shower kaya naman they are all fresh. You must be lonely here pa kasi wala kang kasama. It is. Sobrang lungkot ng mga panahong wala ang mag-ina niya sa buhay niya. Pero wala siyang pagpipilian kundi gawin yon dahil may isang buhay ang malalagay sa kapahamakan kapag hindi niya sinunod ang gusto nito. Papa, we will be happy if Stephanie is here, sabi ni Ino na kinakunot ng noo ni Dave. Sinong Stephanie? Tanong niya sa sarili. Sinong Stephen ang tinutukoy mo, anak? Kinakabahang tanong ni Dave. My little sister. Nagulat siya at di makapaniwala. Di niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng yon. Sinong ama? Si Vios ba? Wala ba talaga silang relasyon o nagkakamali ako? Pero ba't hindi sinabi ni Zelaya sa akin? Pero bakit di niya sasabihin? Am I too late? May katanungan naglalaro sa isipan ni Dave. Aaminin niya nasaktan siya. Di akalaing may isa pang anak ang babaeng gusto niya. Can you tell me more, son, about Stephanie? Tinabihan niya ng upo ang anak sa kama. Bumangon si Ino, umupo, humarap sa ama. Wait pa, I'll call Mama first at Stephanie to say goodnight. Baka nahanap na ako ni Pane. Kinuha naman ni Ino ang cellphone nito. Agad niyang tinawagan sa Zelaya na kanina pang umuwi. Nagpaiwan siya sa papa niya dahil gusto niya tong makasama. Nung una ayaw ni Zelaya pero nanumpa si Dave na hindi niya pababayaan ang anak. Pumayag na rin to. Nag-ring ang phone. Hinihintay lang nilang sagutin sa kabilang linya ang tawag. Ni-loudspeaker ni Ino ang tawag para marinig ng ama niya na gusto ring makinig. O ayan na, tumatawag na si kuya. Dinig nila sa kabilang linya ang boses ni Zelaya at boses ng batang babae na umiiyak. Tahimik lamang si Dave habang pinapakinggan na nasa kabilang linya. Hello, sabi ng malamyos na boses ng batang babae habang pinupunasan ng luha. Nakagat na Zelaya ang pang-ibabang labi dahil alam niya sa mga oras na to, alam na ni Dave ang existence ni Stephanie.
Di niya lang sigurado ano exactly ang nasa isipan nito. Hello, princess? Kuya, where are you? Bakit di ka pa uwi? Uwi ka na, kuya? Nagsimula na naman siyang umiyak at nag-aalala, tumingin si Ino sa ama. Di siya mapakali na umiiyak ang kapatid niya. Anak, di ba sabi ni mama sa'yo hindi matutulog dito si kuya? Bigla, tumigas sa kinaupuan si Dave nang marinig sa Zelaya. Tinawag ang batang anak. Sa totoo nga na may isa pa siyang anak. Ano yan sa isipan nito? But mama, kuya promised me that he will buy me a book this day. Uwi na si kuya, mama? Tinawag ni Inong ama. Parang gusto niya na lang umuwi kaysa marinig ang kapatid. Kuya, where are you? Bakit di ka pa uwi? Uwi ka na, kuya? Nagsimula na naman siyang umiyak at nag-aalalang tumingin si Ino sa ama. Di siya mapakaling umiiyak ang kapatid niya. Anak, di ba sabi ni mama sa'yo, hindi matutulog dito si kuya? Biglang tumigas sa kinaupuan si Dave nang marinig si Zelaya. Tinawag ang bata na anak. Sa totoo nga na may isa pa siyang anak. Aniya sa isipan nito. But mama, kuya promised me na he will book me this day. Uwi na si kuya, mama? Papa, tinawag ni Inong ama. Parang gusto niya na lang umuwi kaysa marinig ang kapatid na umiiyak at hinahanap siya. Uuwi na lang po ako, papa. Nang marinig ni Zelaya ang sinabi ni Ino, agad siyang nagsalita. Ino, it's okay baby. Diyan ka muna kay papa mo. Magstay tonight. Ako nang bahala kay Stephanie. Kahit si Dave na walang alam, biglang kinabahan ng umiyak ito. Pero mama, she's crying po. What happened? Narinig nilang boses ni Vios, tila tinatanong anong nangyari. Papa, I want kuya. Uwi kuya, papa. Umiiyak na sumbong ng bata kay Vios. Parang may kumurot sa parte ni Dave nang marinig ang batang babae na magsumbong kay Vios. Di niya alam sang parte siya nasasaktan. Sa parte ba na maaaring may anak sa Zelaya kay Vios o dahil may banda sa kanya na sana siya rin ang ama ng bata. Princess, stop crying. Gusto mo si Papa nilang magbabasa ng book para sa'yo? Papa, I want kuya. Di talaga nakikinig si Stephanie sa iba. Gusto niya umuwi si Ino sa kanila. Pero kuya Ino's not here. Where is he, Papa? Nasa school po ba siya? Vios, salamat. Lumabas si Zelaya sa kwarto kung nasaan ang anak niya at si Viosdado nag-uusap. Agad niyang kinausap ang anak kasi Dave. Hello? Hello, Mama? Uuwi na lang po ako, Mama. Baka po hindi titigil sa pag-iyak si Pane. Ino, anak, it's okay. Makikinig yun kay Vios. Kilala mo naman ang kapatid mo. Stay there and spend your time sa papa mo. Gustong-gusto ni Inong manatili sa papa niya. This is one of his dream na makasamang papa niya ulit sa pagtulog, pero di niya kayang baliwalayan ng kapatid niya na hinahanap siya. Alam ko, nag-aalala ka, and it's fine. Titigil din yon sa pag-iyak mamaya, wag mo na kaming intindihin dito. Dagdag pa ni Zelaya nang tumahimik ang anak sa kabilang linya. Pwede mo bang ibigay ito sa papa mo, anak? Let me talk to him. Agad ibinigay ni Ino ang cellphone sa ama. Tumayo si Dave, kinausap sa Zelaya. Tumahimik ang pagitan sa kanila. Di alam ni Zelaya anong sasabihin sa lalaki at di rin alam paano kakausapin ni Dave si Zelaya. Ano, susunduin ko lang si Ino bukas? Kagat-labing tanong ni Zelaya kay Dave. Hindi niya alam pero kinakabahan talaga siya. No need, ihahatid ko siya sa inyo bukas. I am planning to take my son with me sa resort na nabili ko. Di matago ni Dave ang tabang sa boses niya. Di niya kaya magpanggap na ayos lang siya dahil hindi. Ganun ba? Sige. Tumahimik ulit ang pagitan sa kanila. About Stephanie, pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Nabigla si Zelaya, alam niya na may misinterpret ni Dave lahat. Sige, tayong nasagot na lang niya sa lalaki. Ang pangit din ang timing pag ngayon niya sasabihin. Good night. Sa di malamang dahilan, bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Good night then. Kiss my son for me and tell him I love him. Sagot na Zelaya. Yeah, I'll tell him that. I love you. Huh? Gulat na tanong ni Ria. Exact words na sasabihin ko sa anak natin. Okay, sige. Bye.